Purihin po ang ating Panginoon mga kapatid. At tunay nga po na ako po'y nalulugod at nagpapasalamat sa ating Panginoon sa Kanya nga pong pangunguna sa ating pong paglilingkod sa Kanya. Amen. So ngayon pong umaga mga kapatid, yaman ngayon po ay ikalawang linggo po ng buwan ng Hulyo. Tayo po ngayon ay meron po kasi tayo ditong monthly na series mga kapatid. At ngayon nga po tayo po ay nasa justification. So ating pong pag-usapan ang God's wrath justified. Amen. Ibig sabihin po niyan mga kapatid, ang puot po ng Diyos ay binigyan po ng ng katuwiran. Amen. Kasi minsan mga kapatid, iniisip po natin na minsan yung pong puot ay hindi makatuwiran. Pero ngayon pong umaga, mapalad po tayo dahil bibigyan po natin at ating pong tutunghayan kung paano nga po ang puot ng Diyos ay naging makatuwiran. Babasahin nga po natin Romans chapter 1 verse 18 hanggang 23. Pakibasa po sa Tagalog. Sapagkat ang puot ng Diyos ay nakakayag mula sa langit, laban sa lahat ng kasamaan at kalikuan ng mga tao, na mga sinisiwata ang katotohanan ng kalikuan. 19. Sapagkat ang nakikilala tungkol sa Diyos ay hayag sa kanila, sapagkat ito'y ipinahayag ng Diyos sa kanila. 20. Sapagkat ang mga bagay na yan hindi nakikita buhat pa ng lalangin ang sanlibutan, ay nakikitang maliwanag sa pagkakatanto sa pamamagitan ng mga bagay na ginawa niya, maging ang walang hanggan niyang kapangyarihan at pagka-Diyos, upang sila'y walang madahilan. 21. Sapagkat kahit kilala nila ang Diyos, siya'y hindi iniluwanhanan ng tulad sa Diyos. May pinasalamatan, kundi bagkus ni walang kabuluhan sa kanilang mga pagmamatuwid at ang mangmang nilang puso ay pinakagpapit. 22. Ang mga nagmamatuwid ay naging mga mangmang. 23. At pinalitan nila ang kagantihan ng Diyos na hindi nasisira, isang katulad ng larawan ng tao na nasisira, at ng mga ibon at ng mga hayop ng mga apat na paa at ng mga nagsisipagdapan. Amen. So purihin po ang ating Panginoon mga kapatid sa pagkabasa ng kanyang mga salita. So dito po mga kapatid, makikita po natin dito ang konsepto. Yan. Ang konsepto mga kapatid ng puot ng Diyos ay masasabi po natin na ito po ay out of sync. Pag sinabi po out of sync, parang hindi po napapanahon sa ating modernong panahon mga kapatid. Amen. Kung tinikan po natin, diba, kadalasan po ngayon, maging sa mga pulpito, lagi pong ipinapangaral yung pong pagmamahal ng Diyos. God is love. Bihira po lamang tayo makapakinig ng ipinapangaral ay ang kasalanan at ang puot ng Diyos sa mga makasalanan. Amen. Pastor, grabe ka naman. Bakit mga makasalanan? Siyempre, bakit? Alam mo, mapuot ang Diyos sa kasalanan. Oo, napupuot ang Diyos sa kasalanan, pero napupuot siya lalo doon sa mga gumagawa ng kasalanan. Amen. So, makikita po natin na sa ating pong modernong panahon, ang konsepto po ng puot ng Diyos ay makikita po natin na wala na daw sa uso. Amen. Lagi po natin makikita sa mga lansangan, lalo na po yung mga binabandera po nila yung yung iba't ibang kulay, rainbow. Diba? Ang sigaw po nila, ang Diyos ay pag-ibig. Pero nakakalimutan nila, napanggitin at galit sila na kanilang mapakinggan na ang Diyos ay napupuot. Amen. Many who claim to be Christians objects to and minimize any mention of God's wrath. Talaga po, ayaw talaga nila na mapakinggan ito pong
puot ng Diyos. Hindi nga nila ito nababanggit sa mga pangangaral. They say that they believe it for the reason that it is in the Bible. Totoo, naniniwala po sila na ang Diyos ay napupuot dahil nababasa po nila sa Bible. But in practice, mga kapatid, tila baga hindi nila pinaniniwalaan na ang Diyos ay napupuot. Diba? Kita po natin. Pero gusto ko munang bigyan po natin ng meaning itong sing. Ano ba yung sing na yan? S-Y-C-N-C. Ano bang ibig sabihin yan? Sing. So ibig sabihin po niyan, to work well together. Para pag tayong dalawa ay magkasama o nagsasama ng maayos, we are in sync with. Amen. O kaya, in agreement with. O kaya naman, to match well with something or someone. Yan po ang ibig sabihin ng sync. Yan. Ngayon, they say that they believe it for the reason na ito nga po ay nasa Bible, and we've heard, maging po yung mga nagsasabi sila ay Kristiyano na, sinasabi po nila, I believe in a God of love, but not a God of wrath. Naniniwala kami na ang Diyos ay pag-ibig, pero hindi kami naniniwala sa Diyos na napupuot. Eh, anong klaseng Diyos meron sila? Amen. Diba, mga kapatid? Tingnan natin. Sa mga modern seeker churches, kasi marami po ngayon, sa mga churches, talagang tinutone down po nila ang pangangaral. Ang tawag po sa mga churches na ito ay modern seeker churches. Na hindi po nila minsan nababanggit yung sin at yung puot ng Diyos. Isa na po doon, yung simbahan po ni Joel Osteen. Kilala niyo yun? Minsan nga, nakikita ko yun eh. Inaano pa, yung kanyang mga pangangaral, nire-repost pa ng Christian. Sabi ko, ha? Ang nag-repost pa, oneness? Sabi ko, ha? Bakit? Ano to? Si Joel Osteen, nire-repost mo? Eh, ang pangangaral nun, hindi ka niya mabanggit ang pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Amen. So, ito po yun, mga modern seeker churches, na sila po ay totoo na napakaraming mga miyembro. Sapagkat ang kanila pong ipinapangaral ay, kumbaga, may relevance sa panahon. Ako po'y naniniwala na ang Word of God ay relevant sa lahat ng panahon. Pero hindi nangangahulugan na kinakailangan mag-adapt ang salita ng Diyos sa ating panahon. Kundi tayo ang dapat mag-adapt sa salita ng Diyos kahit na tayo ay nasa modernong panahon. Sapagkat ang salita po ng Diyos ay hindi po nagbabago. Amen? So, instead of focusing on the more positive aspect of the gospel, ang kanila pong binibigyan ng pansin ay ang Diyos na nagmamahal sa kanila. God loves you. Kaya ingat po kayo. Pag may nag-share po sa inyo, halimbawa, o nag-share tayo sa mga unbeliever, never nasabihin natin sa kanila na God loves them. Dahil ang katotohanan, niluloko natin sila. Amen? Unbeliever yun eh. Ibig sabihin, hindi sila naniniwala sa ating Panginoon. At sila po ay maluwag na nagmamarcha patungo sa kapahamakan. So bakit sasabihin mo sa kanilang mahal sila ng Diyos? Kinakailangan nilang malaman, galit sa inyo ang Diyos. Amen? At kung ang taong ito ay tinawag ng Panginoon, kung siya ay totoong pinili ng Diyos, sasabihin niya, ano ang dapat namin gawin? Amen. Diba? Hindi mo kinakailangan mga tuwiran. Dahil Word of God yun eh. Diba? Kung maalala ninyo mga kapatid,
Nung kausap ng ating Panginoon, ang rich young ruler, di ba? Yung mayamang binata. Anong sabi ng binatang mayaman? Ano po ang gagawin ko? Para magmana ng buhay na walang hanggan. So dapat ganun ang tanong ng nagnanais na makilala si Kristo. Ano bang dapat kong gawin? At dito sasabihin po nila, o sasabihin dapat natin, sumampalataya ka, magtiwala ka sa ating Panginoon. Amen. Then, ito po yung mga modern seeker, mga churches. They offer you an abundant life. Ang offer po ng itong mga churches na ito ay abundant life. Pag kayo'y na kay Kristo, magiging maginhawa ang buhay ninyo. Gagaling kayo sa inyong mga karamdaman. Wow! What a promises. Galing ng promise, no? Kaya marami pong nauuto, mga Christian yun na nauuto. Pero dito po sa church na ito, hindi po kailanman mapapakinggan yan. Amen. Sapagkat ang itinuturo po natin dito ay kung ano po yung aral na itinuro ng mga apostol. Kaya nga po ang church natin ay tinatawag na Apostolic Church. Amen. Kasi sinusunod po natin yung mga itinuturo ng mga apostol. Okay. So, ang kanila pong itinuturo, magkakaroon kayo ng kapayapaan, magkakaroon kayo ng kagalakan at pagmamahal. Tutulungan kayo ng Diyos sa lahat ng inyong mga problema. At gusto ng Diyos na maging happy ka. Ganun ba talaga? Para nalala ko na yung si Juan Ponce Enrile, no? Gusto ko, happy ka. Ha? Happy? Hindi po, mga kapatid. Paano tayo magiging happy kung alam natin na ang ating kinalalagyan ngayon ay tayo po ay nasa pakikipagdigma? Meron bang natutuwa sa gera? Wala, di ba? At ito ang tunay nating kalagayan ngayon. We are at war. Tayo po ay nasa pakikipagdigma. At ang kalaban natin, sino ang kalaban natin? Tatlong kalaban natin. Amen? Unang-unang kalaban mo, sarili mo. Amen? Ikalawang kalaban mo, ang mundo. At ang ikatlo, si Satan. Di ba? Kalaban mo sila. So paano ka ngayon magiging happy? Alam mo, mga kapatid, kung happy tayo, may dahilan. Kaya tayo nagiging happy dahil kasama natin si Jesus. Amen! Palakpakan natin ang ating Panginoon. Happy tayo dahil alam natin ang katotohanan na nasa atin si Kristo. At hindi na tayo nabubuhay pa sa ating sarili, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa atin. Amen. So, ito pa mga kapatid, sinasabi ng mga preacher na to. Sinasabi nila, bakit hindi mo i-invite si Jesus sa puso mo? Diba? Narinig nyo na yan? Sumunod kayo sa aking panalangin. Pagkatapos manalangin, born again ka na! Wow! Ganun ba talaga? Yun ba talaga ang pamamaraan ng mga apostol sa pagtuturo at sa pangangaral? Hindi po. Ipinapangaral po nila ang katotohanan na si Kristo'y namatay dahil sa ating pong mga pagkakasala. Ang hatid sa tao, kalungkutan. Diba? Malulungkot ka dahil alam mo, ikaw pala ang sanhi ng kamatayan ng ating Panginoon. Amen. So, hindi mo kinakailangan na kumpilahin mo si Kristo, pumasok sa puso mo. Kapag sinabi nila, yes brother, na-invite ko na siya. Kung gano'n, born again ka na. Congratulations, ligtas ka. Wow! Ganun po talaga sila, manloko. Amen? Panluloko po yun. Dahil ang katotohanan, hindi po sa ganung pamamaraan ang tao po nagiging born again. Ang ating pong kaligtasan, kagagawa ng Diyos. Meron bang bata na gusto na sinabi niya sa nanay niya, ako ang ipanganak mo? Siyempre wala. Kaya ang ating pagiging born again, gawa ng ating Panginoon. It is His initiative. Amen. But there is no mention of Holy God who is justified his wrath against sinners. So, wala eh.
hindi po nila kailanman ma-mention o mabanggit na merong isang banal na Diyos, isang Diyos na naiiba, na kanyang binibigyan ng katarungan ang kanyang puot laban sa mga makasalanan. When Apostle Paul began to expound the gospel that he proclaimed, he does not start with the love of God. Hindi po siya nagpasimula nung nangangaral si Pablo. Hindi siya nagsasabi, "Uy, mahal kayo ng Diyos." Hindi. Basahin natin, nabasa natin, di ba? Romans chapter 1, anong sabi doon? Oh. Yung puot ng Diyos, mga kapatid. Paano nagpasimula si Paul sa kanyang pangangaral? Yan. But the righteousness of God. You know, for the wrath of God is revealed from heaven. Diba? Hayag sa kalangitan ang puot ng Diyos toward the ungodliness and unrighteousness. Amen. Ngayon, mga kapatid, sa panahon natin ngayon, pag ganito ang pangangaral po natin, hindi tayo makaka-attract ng mga crowd. Hindi tayo makaka-attract ng maraming mako-convert. Hindi po. Kaya, marahil, ito po ang dahilan kung bakit hanggang ngayon kuntiran tayo. Kasi, mahirap eh. Kung ipapangaral mo talaga yung katotohanan, wala, aayawan nila. Amen. Sasabihin mo sa kanila, napupuot ang Diyos sa iyo, kapatid. Bakit? Bakit galit ang Diyos? Kasi makasalanan ka. Ano? Dahil ba makasalanan ako, galit na sa akin ang Diyos? Totoo. Galit nga po ang Diyos. Kaya nga po, yung mga modern critics ngayon nagsasabi, kung kausap po nila si Paul, malamang ito sasabihin nila. Paul, you're not going to win any converts by that approach. Amen. So ano sabi niya? Lighten up, Paul. Kumbaga, babaan mo. Gaanan mo ang mga pangangaral mo. Huwag mabibigat. Mga kapatid, kung magaan, meron bang nakukumbik? Siyempre wala. Diba? Nagtatawanan pa ang mga tao, ay, pinatawa kami ni Pastor, pinasaya kami. Mga kapatid, maganda sa loob ng simbahan ito, lahat tayo ikukumbik ng salita ng Diyos. Lahat tayo ay magtatangis dahil nakilala natin kung sino talaga tayo. Dito po, hindi natin wina-whitewash ang kasalanan. What is sin is sin. Amen? Sabi pa nga dito, for you to win people to Christ, never mention God's wrath. Para mawin mo daw ang tao kay Kristo, dapat, never, huwag mong sasabihin ang Diyos ay natutuon sa kanila. Agree ba kayo? Di ba parang sa mga ang hanap lang talaga ay blessing. Mukhang mahirap tanggapin ito eh. Pero kung ang hanap talaga natin ay ang Diyos na siyang pinanggagalingan ng pagpapala, tatanggapin po natin ang salita ng ating Panginoon. At dito nga po sa pangangaral ni Paul, Gawin tayo sa Paul inspired. Maganda ako. Paul inspired by the Holy Spirit. Yan. Paul inspired by the Holy Spirit start with the wrath of God. Amen. If we're going to understand why we need God's power in the gospel and why we need this righteousness imputed to our account, then we need to understand His wrath against our sin. Mga kapatid, kinakailangan lang talaga magtaglay po ang bawat isa sa atin ng kaunawaan
na nanggagaling sa ating Panginoong Diyos. Para lubos natin maunawaan kung bakit kailangan natin ang kapangyarihan ng Ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. At kung bakit kinakailangan natin ang kanyang katuwiran ay maibilang sa atin. On our account, mga kapatid, then we need to understand His wrath against our sin. So doon lamang natin maintindihan kung bakit galit na galit ang Diyos sa ating mga kasalanan. Amen? Diba? Kasi yan po yung dahilan kung bakit siya namatay sa krus. Dahil sa ating mga kasalanan. So kung ito yung nakita mong senaryo, matutuwa ka ba? Siyempre hindi. Iiyak ka sigurado. At panigurado ko mga kapatid, luluhod ka sa harapan ng ating Panginoon at sasabihin mo, salamat Panginoon. Kinuha mo ang ating mga kasalanan at ibinigay mo sa akin ang iyong katuwiran. Amen. So mga kapatid, we are all ungodly and unrighteous. Lahat po tayo, ito yung ating mga katangian. We are ungodly and we are unrighteous in God's sight. Amen. Meron ba magsasabi dito, ako pastor, hindi. Ako'y mabuting tao. Ha? Mabuti ka? Malamang hindi ka nagbabasa ng Bible. Dahil kung nagbabasa ka ng Bible, mapapasa mo, isa lang ang mabuti, ang Diyos. Amen! Amen. Diba? So hindi po tayo mabuting tao. Kaya ka lang nagiging mabuti ngayon dahil nasa sayo ang mabuting Diyos. Amen! For we have suppressed the truth. Pag sinabing suppress, ano yon? Para bagang yung tubig sa gripo na bumubulwa, sira yung ano mo, yung gripo mo hindi mo na mapil. Pilit mo ngayon tinatakpan. Di ba? So, sumisirit ka ng tubig. Sinosuppress mo. Amen. Sinisikil natin ang katotohanan sa pamamagitan ng unrighteousness. Amen. And as a result, at dahil po dito, we are under the just wrath of God. Nasa ilalim po tayo ng matuwid na kabuutan ng ating Panginoon. Then, we desperately need God's saving power through the gospel. Kaya naman, tayong lahat ay nangangailangan. We are in need of God's saving power. Ano itong kapangyarihan na makapagliligtas? Ito'y makukuha natin sa pamamagitan ng mabuting balita o Ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. In our text, Paul is showing why God is justified to inflict His wrath on the simple human race, which shows why we need the gospel. Kaya, kung wala pong wrath, kung walang puot ang Diyos na binabanggit sa Biblia, tiyak po yun. Lahat tayo ay free to do whatever we want. Diba? Eh wala, hindi naman nagagalit ang Diyos, gawin natin ang lahat. Diba? Kapag lagi natin sinasabi, ang Diyos ay pag-ibig, ginagawa na lang na yung, lahat ng gusto nila, ginagawa nila. Pansinin nyo, mga kapatid, bakit ba dumami ang AIDS ngayon? Hindi yung edad natin. HIV. Diba? Yung AIDS natin, dumadami. Bakit? Dahil nga po dito, sa sin. Yan po yun. At kadalasan, ang AIDS, mga kapatid, ay hindi po dumarating o hindi po nakukuha sa pakikipagtalik ng lalaki sa babae, kundi pakikipagtalik ng lalaki sa kapwa lalaki. Yun po yun. Mapapasa natin sa mga medical journal, mga kapatid, ganoon talaga. Kaya nahahawa na yung babae, kaya pag ginamit siya ng lalaki, magkakaroon na rin siya.
Pero sa lalaki po yan. Amen. Kaya dami po, mga homosexual, yes, okay. Tuwa-tuwa sila ngayon kasi may gamot na para sa kanila. Amen? May gamot na, kaya tuwa na sila. Tagumpay, sabi ni Tanin. Tagumpay. Pero hindi kayo magtatagumpay sa hukuman ng langit. Amen? Praise God. So hindi po sila magtatagumpay sa hukuman ng langit. So, okay. So, mapapasa po natin dyan mga kapatid na ang Diyos nga po, God is just in pouring out His wrath on the human race because we have deliberately rejected His revelation of Himself. So, yan po yung totoo, mga kapatid. Next part. Next part. Paul asserts that God has revealed Himself to us. Sinasabi po ni Paul, pinagdidiinan niya, yan po yung ibig sabihin ng assertion. Pinagdidiinan ni Paul na ang Diyos ipinahayag ang kanyang sarili sa atin sa pamamagitan ng kanyang galit o poor. So ayaw ko na pong banggitin yung galit kasi pag galit, okay lang eh. Galit na yun eh. Diba? Parang mas mababa kaysa sa puot. Ang puot na po yung pinaka-intense na galit ng Diyos. Amen. So, and through creation. So, meron pong dalawang assertion si Paul na kung saan ipinapahayag ng Diyos sa atin ang kanyang puot at ang kanyang sa pamamagitan ng kanyang mga nilikha, ipinapahayag niya ang kanyang sarili. But we rejected His revelation and instead we resorted to inventing our own gods. Diba? Kaya nga po mga kapatid, ito yung problema. Na-reject na natin ang Panginoon. Ito pa ang ginagawa natin. Nag-i-invento pa tayo ng mga sarili nating Diyos. Diba? Ano yun? Isang jeep ang pumarada. Yung jeep na may trapal sa tuktok. Paglabas, may mga tao na naglalakad. May mga dala-dalang Santo Niño. Yung Santo Niño, iba-iba ang suot. May pulis, may bumbero, may sundalo, naka-uniform talaga. Sabi ko, ha? Yan mga invention nila, mga Diyos nila. Amen. At yun ang kanilang niluluto. Nakalagay po yun sa kanilang mga altar. Diba? So nagre-resort ng tao ngayon sa sarili nilang mga ginawang Diyos-Diyosan. Hindi ba nila alam na ito'y kasuklam-suklam sa harapan ng Panginoon? Amen. Sa letter A, God reveals Himself through His wrath against man's sin. So ipinahayag po ng Diyos ang kanyang puot laban sa kasalanan ng tao. God's wrath, ito po, yan. God's wrath is part of His nature. So yung galit, yung puot po ng Diyos ay bahagi ng kanyang kalikasan, nature ng Diyos na magalit. Amen? Dahil kung ang Diyos ay nagmamahal sa buhay, natural, galit siya sa mga kumigigil ng buhay. Amen? Diba? Kung mahal ng Diyos ang buhay, galit siya sa mga abortionist at sa mga nagpapa-abort. Amen po ba? Pero bakit napakaraming abortion ngayon? Sa totoo lang, mas matindi po ang abortion kaysa sa Holocaust. Sa Holocaust, 6 million Jews lang naman ang tinegi nila. Pinatay nila. Almost or sobrang 6 million na mga Hudyo ang pinatay po ng Nazi Germany sa pamumuno po ni Hitler. Pero itong abortion mga kapatid, ilang milyon?
na mga fetuses ang ini-abort sa ngalan po ng yung ano ba tawag doon? Meron pinaglalaban ng mga kababaihan. Hindi po yung hindi po mga rights ng web yun. Basta, meron silang ipinaglalaban na endanger daw po yung buhay ng nanay at kung yung daw bata ay maghihirap lang naman, kinakailangan i-abort na lang. At yung mga rape cases, di ba? Yung mga na-rape na nagbuntis. So, bakit? Kasalanan ba yun ng bata? Kasalanan yun nung nag-rape. Anong kinalaman ng bata? Ba't kinakailangan mo siyang patayin? O, di ba? So, mga kapatid, ito yun eh. Kaya nga po, ang puot po ng Diyos ay settled, determined, and active opposition to all sin. So pag sinabi, determinado na po ang Diyos na kanyang parurusahan. Ito po ay settled na. Inayos na yan sa pasimula pa. May kaparusahan. Diba? The moment na nagkasala si Eva at Adan, nandoon na po yung kaparusahan. Amen. Kaya po, bawat tao na lumabas sa mundong ito ay nahawa na po ng kasamaan ng kanilang mga magulang. Hindi ko po sinasabing nahawa ng kasalanan. No! Nahawa tayo ng kasamaan, yung wickedness nila Adan at Eva. Doon po sila nahawa. Kaya nga po, dahil ang tao po ay evil and wicked, kaya sila nagiging makasalanan. That is the reason why we sin, because we are evil by nature. So, sabi po dito, we also must hate evil. Kung papaano minahal ng Diyos ang katuwiran, dapat din natin kamuhian ang kasamaan. If God were all love and no wrath, then He would not be God. Yeah. Because He would be unrighteous. Kung ang Diyos daw po ay puro na lang pagmamahal at pagmamahal na lamang, at wala nang puot sa Kanya, ibig sabihin, hindi na po siya Diyos. Sapagkat lalabas na siya ay magiging hindi na makatwira. Amen. Diba? God will not be holy or good if He did not react to evil with wrath and righteous judgment. So kinakailangan talaga meron tinatawag na matuwid na paghatol na magaganap at parurusahan ng Diyos. Yung mga gumagawa ng kasamaan, sila ang lalasap ng puot ng ating Panginoon. Amen. Let's take a look on some biblical references on God's wrath. Pakibasa po, Matthew 3:7. Hindi po. Yan. But when he saw many of the Pharisees and Sadducees coming to his baptism, he said to them, "Brood of vipers, who warned you to flee from the wrath to come?" Sino ba ang nagbigay sa inyo ng babala upang kayo'y tumakas mula sa puot na darating? Amen. Kayong mga anak ng ulupong, brood of vipers. Amen. Then tingnan natin, Matthew 23:33. Anong basa? Matthew 23, yan. Sige po sa Tagalog naman. Kayong mga ahas, kayong mga lahi ng mga ulubong, paanong mga kawawala kayo sa kahatulan sa impyerno? So, paano ba kayo makakawala sa hatol ng impyerno? Kayong mga lahi ng ulupong, lahi ng mga ahas. Diba? So, mapapasa talaga natin dito. Meron po talagang galit, pupuot ang Diyos sa mga makasalanan. Amen. So, huwag na po natin isa-isahin yan. The Book of Revelations, kung titingnan po natin yung kabuuan ng aklat ng pahayag,
makikita po natin doon, mga kapatid, kung paano ibubuhos ng Diyos ang kanyang puot bago at pagkatapos ng pagbabalik ng ating Panginoon. Meron pong puot na ibubuhos ang Diyos. Diba? Yung mga mangkok ng kahatulan, lahat po yun ibubuhos ng Diyos sa lupa, sa ating mundo, mga kapatid. Yan. Pero mga kapatid, tingnan natin, yung pinaka-dakilang halimbawa ng pagbuhos ng Diyos ng kanyang puot, ng kanyang ipinigay ang kanyang bugtong na anak sa atin upang sa pamamagitan niya siya ay mamatay sa krus ng Kalbaryo upang dalhin niya ang ating mga kasalanan. Amen. So meron po tayo na bahagi sa kamatayan ng ating Panginoon. Anong bahagi mo? Dinala niya ang ating pong mga kasalanan. Amen. Then puntahan na po natin. Yan. Yung topic na God reveals Himself through His creation. Paano ba ipinakilala ng Diyos o ipinahayag ng Diyos ang kanyang sarili sa pamamagitan ng kanyang mga ginawa or creation, mga kapatid? Ito na. Paul goes on to show another way. That God has revealed Himself through His creation. Sa pamamagitan ng kanyang mga nilikha, ipinakita o ipinakilala ng Diyos kung sino talaga siya. Here, God uses general revelation. So ipinahayag niya sa bawat isa sa mga tao sa pamamagitan ng kanyang mga ginawa kung sino talaga siya. Ako po'y namamangha kung paano ginawa o create ng Diyos ang lahat ng bagay. Simple lang yan eh. Kung tinignan ko lang ang aking sarili, ang aking kabuuan, talagang hangang-hangan na ako sa Diyos. Bakit? Kasi, tingnan nyo, yung ating mga kamay, o yung ating mga palad, ay binubuo ng maraming mga joints. Di ba? O, yung wrist natin, yung mga finger po natin, may mga joints yan. Paano na lang kung wala? Ganyan lang yan. Hindi ko kamay tatas ang daliri ko, ang kamay ko nakaganyan lang yan. Kasi kung walang mga joints, mga kapatid, tingnan nyo, bakit may kuko? Di ba? Tingnan nyo ang mga daliri nyo. Iba't iba ang print na makikita natin sa ating daliri. Kaya sa pamamagitan ng fingerprint, mga kapatid, makikita at makikilala kung sino tayo. Amen. At hindi lang yan. Doon po sa mga patuloy na nagsasaliksik matungkol sa kanyang pagiging tao, matutunghayan po natin yung ating pong DNA. Yan po yung blueprint mo na ginawa ng Diyos. It consists of billions of cells, mga kapatid. Grabe. Isipin mo yun, billions. Ang isang 747 na eroplano ay binubuo mahigit 6 million parts para mabuo ang jumbo jet na 747. Pero ang tao, grabe, billion. DNA natin yan. Tayo lang yun. Doon ka makikilala. At yun ang blueprint mo. Amen. So, di ba, very amazing. Ma-amaze ka talaga. Hahangaan mo ang ating Panginoon. At hindi sukat maabot ng ating kaisipan kung gaano ka makapangyarihan ng ating Panginoon. Kung atin lamang pagmamasdan ang kalawakan, lahat po nagsasabi, may Diyos na lumikha sa kanila. Amen. Di ba? Pagmasdan mo ang mga ulap na yan. Di ba? Paano nabuo ang ulap? Paano nabuo ang ulan? Bakit may kulong? Bakit may ulan? Diba? Wow! Gawa ng Diyos na mga paglaring natin. Amen. At dahil nga po dito, matututunan po natin na i-appreciate ang ating Panginoon. Diba? Kapag gumugulong, hindi na, Diyos ko po! Nakakatakot. Dapat sabi mo, wow, Lord, ang galing mo talaga.
may kulong. O di ba? Biglang gumibat, tinamaan doon sa may malapit ko, wow, may kidlat! Ano ito? Di ba? Yan po ang kapangyarihan. Pinapahayag lamang ang kanyang sovereignty over His creation. Amen. Okay. It is important to recognize that God's revelation through creation is not enough to save anyone, but it is enough to condemn everyone. Ano to? Mahalaga po na i-recognize natin, kilalanin po natin na ang kapahayagan ng Diyos sa pamamagitan ng mga bagay na kanyang nilikha ay sapat para magligtas ng isang tao. Di ba? At ito'y sapat din naman upang ikondina ang napakaraming mga tao na hindi maniniwala. Amen? Pag tayo po ay sumampalataya at naniwala, masisave na. Through His revelation. Kung hindi, it is enough to condemn you. Sapat na po ang kapahayagan ng Diyos para ikondina ka ng napakaraming. So, puntahan natin ang letter C. Sinners have rejected God's revelation of Himself, suppressing the truth in unrighteousness. Amen. So, sinosuppress na po ng tao ang katotohanan. Amen. God's wrath is revealed against all ungodliness and unrighteousness of men. So pag sinabi pong ungodliness, ito po'y tumutukoy sa kawalan natin ng paggalang sa ating Panginoon. Ungodliness, wala kang respeto sa Diyos. Pag sinabi naman po unrighteousness, yan, ito'y tumutukoy sa masamang ginagawa mo, wala kang katuwiran sa iyong kapwa. Kumbaga, injustices and lawlessness. Ginagawan mo ng masama. Winawalang hiya mo ang iyong kapwa. That is unrighteousness. Hindi ka matuwid sa harapan ng Diyos. Wala kang katuwiran. Lagi mo lang binibigyan ng katuwiran yung sarili mo. Pero yung iba, hindi. Okay. So, mga kapatid, ungodliness is always the root sin and unrighteousness flows from it. Pansinin po natin, yung kawalan po natin ng respeto sa Diyos, ang pinakaugat ng ating mga kasalanan. At ang pagiging unrighteous natin, yung hindi natin pagiging matuwid, ay dumadaloy doon sa ating pong pagiging ungodly. Kuha po ninyo? So, ang ungodliness, ito po yung pinakaugat. Ngayon, dumadaloy doon sa ungodliness natin, yung pagiging unrighteous natin. Kaya yung ungodliness at unrighteousness, lagi po silang magkasama. Hindi sila dapat paghihiwalay. Walang divorce na magaganap sa dalawang yan. Amen. So our first and basic problem is that we disregard and disobey God. Disregard natin, hindi natin siya binibigyan ng pansin. Amen. At dahil hindi binigyan ng pansin, hindi rin po natin sinusunod ang ating Panginoon. Sino sinusunod natin? Sarili natin. Di ba? Eh gusto ko to eh. Walang mangingialam. Sasabihin ko nga ba, walang pakialaman, Pastor. Choice ko to eh. Tama ka dyan. Diba? Ang Diyos na, hindi tayo pinakikialman. Binigyan tayo ng kalayaan para mamili. May free will ang tao, mga kapatid. Pero dumarating yan, free will na yan. May exercise mo lang yan kung buhay ka. Kung patay ka na, wala ka ng free will. Kaya yung mga patay, yung mga makasalanan, walang free will. Wala, Pastor? Wala.
Dahil laging sinusunod nila yung kasamaan. Dahil yun sila. So wala silang pagpipilian. Kumbaga, black lang talaga, walang white. Kasi patay nga sila eh. Meron kang pagpipilian, pag buhay ka na, pwede kang mamili doon, pwede dito. Either of the two. Alin sa dalawa. Kaya nga mga kapatid, sa pagiging ungodly, ito po ang naging daan upang patayin po ni Cain ang kanyang kapatid na si Abel. Di ba? Kasi naging unrighteous na po itong si Cain. Dahil po yan ang bunga ng pagiging hiwalay na sa Diyos. Amen. Okay. So puntahan na po natin. Ito po. God is just in pouring out His wrath on human race because we worship the creature rather than the Creator. Kaya nga napupuot ang Diyos at tama lang na mapuot ang Diyos sa tao sapagkat dito pinapakita ng Diyos kung bakit siya napupuot dahil ang mga tao mas kanilang pinaglingkuran at sinasamba ang mga nilikha sa halip na yung lumikha. Diba? Even mga Christian, mga kapatid, ang dahilan kung bakit sila naglilingkod sa Diyos because of the blessing. Tama ako? And it is not the one who bless. Diba? Dapat tayo mga apostolic, Christian believers, or biblical Christian, dapat po, ang motivation po natin sa ating paglilingkod dahil mahal natin ang Diyos. Amen! We love God more than anything else. Amen. May pagpapala man o wala akong pakialam. Dahil ang alam mo, ang Diyos, ang aking pinaglilingkuran. Amen! Mga kapatid, masarap matutunan ang katotohanan. Sapagkat ang katotohanan ang magbibigay sa atin ng tunay na kalayaan. Amen? People knew God through the revelation of creation. Makikilala ng tao ang Diyos sa pamamagitan ng kapahayagan ng mga nilikha ng Diyos. Yeah. This does not mean that men knew God in a saving way, but rather they in general sense that God exists. Kumbaga, sinasabi lang po na ang pagkakilala sa Diyos ay hindi po nangangahulugan na yun na nga po ang daan o yun po yung nagligtas sa atin. Pero pwede po natin makilala ang Diyos sa pamamagitan ng pamamaraang pangkalahatan. Dahil kung ating pinagbasdan ang kanyang mga nilikha, tayo sasang-ayon na merong nang lumitang Diyos sa kanila. Pero hindi nangangahulugan ligtas ka. Dahil ang tunay na kaligtasan ay special revelation through His divine word. Amen. Di ba? Ang totoong makakapagligtas sa atin ay yung espesyal na kapahayagan ng salita ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga salita at sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Amen. Sabi ko ni John Calvin, all people have an awareness of God. Lahat naman daw ng tao aware na mayroong Diyos. Amen? God's creation makes His attributes evident within all people until they suppress. So lahat daw ng tao alam na mayroong Diyos na lumikha ng lahat ng bagay. Pero sinikim nga nila yung pagkaalam nila yun. Diba? So hindi nila pinansin, hindi nila binigyan ng pagpapahalaga ang katotohanan because sinuppress pa nila. Amen. Better be, people did not glorify God nor give thanks to Him. So, ang mga tao po, hindi kailanman niluwalhati ang Diyos.
nor give thanks to God. Sabi nga nila, siguro, hindi lang ako nakakapag-observe niyan. Salamat po sa nasa itaas. Yes. Salamat sa nasa taas. Bakit? May third floor to. Hindi pa sabihin yung mga nandoon sa third floor, salamat sa inyo. Di ba? Wala pong ganun. O kaya sabihin na, thank you Lord! Sinong Lord mo? Di ba? Ba't ayaw niyong banggitin ang pangalan ng Lord kung sino? O baka hindi mo lang kilala? O baka kilala mo pero nahihiya ka na banggitin ang pangalan ni Jesus? Jesus is our Lord. Amen? Amen. Siya po ang ating Panginoon. Kaya hindi dapat tayo nahihiya. At dapat hindi natin ikinahihiya ang ating Panginoon. So i-glorify natin ang Diyos. Iwalhatiin natin siya sa pamamagitan ng ating buong buhay. Amen. Kasi ang buhay po natin, hindi mo lang kinakailangan pa mag-share. Ipamuhay mo lang ang salita ng Diyos. Binabasa kanila. Sabi nga po ni Paul, you are a living epistle. Ikaw ay buhay na sulat ng Diyos na binabasa ng mga tao sa sanlibutan. Amen? Diba? Binabasa ang pag-uugali natin. Binabasa kung paano tayo nagre-react. Yeah. Paano, no? Reaction, dapat ang magandang, dapat sinasabi ko, kung paano ka mag-respond. Diba? Kung paano ka tumugon. Amen. Kasi for every action, there will be a reaction. Tama? Pero dapat ang mga Christian, we must respond ayon sa kalooban ng Diyos. Amen. Ito pa, mga kapatid. This is the root sin. Although they knew God, they did not give Him glory, and they do not express thanks to Him for His abundant blessing. Do we glorify God for His goodness and mercy and grace? Do we give Him thanks for many blessings? Yan. Napapasalamatan ba natin ang Diyos sa lahat ng bagay? Hindi na sa blessing. Mind you mga kapatid, ako kaya kong pasalamatan ng Diyos kahit walang blessing. Kahit sa karamdaman, napapasalamatan ko ang Diyos. Bakit? Lord, salamat. Sa sakit, at least buhay pa ako. Amen! Di ba? Salamat Lord sa sakit ko. Dahil meron akong pag-asa na maranasan ang pagpapagaling mo. Amen? Kasi kung wala kang sakit, paano ka pagagalingin ng Diyos? Paano mo mararanasan? Paano ma-experience yung kagalingan na nanggaling sa Panginoon? Diba? Kaya tama si Paul. Diba? All things work together for good to them that love God. Diba? Lahat ng bagay gumagawa. Kung sinabing lahat ng bagay, maging yung mga masamang nangyayari sa'yo, gumagawa sila ng mabuting bagay para sa mga nagmamahal sa ating Panginoon. Amen. Okay. Letter C. Hanggang letter D ay po yan. Sabi na lang, as a result, the foolish heart of sinner were darkened. Dahil na po dito, mga kapatid, yung hangal nating puso ay pinandilim ng kahangalan. Amen! Dahil po sa ating kahangalan, kaya nga yung puso natin, hindi dapat talaga pinakikinggan yun. Diba? At huwag mo susundin ang puso mo. Sabi sa Jeremiah, di ba? Ang puso'y mandaraya, hindi sa lahat ng bagay. So, huwag mo sundin ang puso mo. Sundin mo ang Panginoon mo. Amen. Then, eto po kasi ang paliwanag dyan. Ang mga hintil, pinandilim ang kanilang kaunawaan. Sila excluded, hindi sila kabilang mula doon sa buhay ng Diyos, mula doon sa buhay na ibinibigay ng Diyos because of the ignorance that is in them. Because of the hardness of their heart. So pag sinabi kong heart, yung puso hindi po nangangahulugan na ito lang yun. Kundi ito po'y tumutukoy sa entire
inner life ng tao. Sa kabuuan ng ating pagkataong loob. Yung po ang tinutukoy ng puso. Kaya nga pag pinandilim na ang ating buong pagkatao, kasama na po yung isip mo, yung damdamin mo, at yung kagustuhan mo, madilim na lang. Tapos na. Di ba madilim na eh? Matutulog ka na. Ibig sabihin matutulog, mamamatay ka na. Diba? That can mean the total moral and spiritual blindness that only God can shine a light into such dark hearts. Tanging ang Diyos lamang ang makapagpapasikat ng kanyang liwanag mula sa pusong inangdilim ng kasamaan. Amen. Pakibasa po, 2 Corinthians chapter 4, verse 6. Yan. Sige po sa Tagalog naman. Yamang ang Diyos na nagsabi, magniningning at ilaw sa kadiliman, na siyang nagniningning sa aking mga puso, upang magbigay ng liwanag ng pagkakilala sa kalwalakian ng Diyos sa mukha ni Kristo. Amen. So, gusto mo makita ang Diyos? Tingnan mo ang mukha ng Panginoon, nakita mo na ang Diyos. Amen. Okay. So, letter D, as a result of darkened hearts, sinners profess to be wise but not fools. Ang dami po, nagmamagaling. Ang mga makasalanan daw po, sinasabi nila na wais sila, wais. Pero lumalabas na mga hamang pala sila. Amen. So, yan po yun. Magkaiba sa sinasabi yung mga ginagawa. Since the fear of the Lord is the beginning of wisdom, those said in their heart, sila na nagsasabi sa kanilang pusong walang Diyos, sila ay mga hangal. So pag sinabi pong hangal, this does not refer to intellectual deficiency, but to spiritual and moral deficiency. So hindi po sa kakulangan ng karunungan kaya nasabing hangal, kundi kaya ka tinawag na hangal sapagkat spiritually and morally kulang ka. Amen. Turning from the revelations of God that God has given of Himself in His wrath and in creation, sinners plunge into futile speculation. Ito na po. Marami tayo sa pagtatapos. Ang dami pong makasalanan, nahulog po sa mga haka-haka. Akala ko kasi tama na ako. Yung pala mali. Amen. Masakla po yung nangyari ganyan. At yan po yung pinaka ayaw kong mangyari po sa bawat isa sa atin. Na tayo po'y mabuhay ayaw lamang sa mga speculation natin. Huwag po. Magbasa tayo ng Bible, makikita natin ang katotohanan. Hindi ka mag-speculate, kundi makikita mo yung katotohanan. At yung katotohanan ang magdadala sa iyo sa katuluyan ng Diyos. Amen. And last mga kapatid, this foolishness is exhibited by worshiping the creature rather than the creator. So ang mga tao raw na sumasamba sa mga nilikha ay nagiging hangal. Sa salitang kalye, nagiging bobo ang mga taong ito. Na sa halip ng Diyos na lumikha ang kanyang paglingkuran, ang pinaglingkuran yung mga nilikha. Diba? Hindi makaalis ng bahay. Kasi napakaganda ng bahay. Amen. Hindi maiwanan. Dahil sila ang pintuan. May kayamanan na iwan sa bahay. Eh di yung kayamanan mo ang Diyos mo. Diba? Diyos mo yung kayamanan mo. O, ano ba? Pastor, perte naman ako. Kaya hindi mo na kami a-attend, Pastor. Ha? Perte lang ng anak mo, hindi ka na-attend. Ibig mo sabihin, ipagpapalit mo ang Diyos dahil lamang sa kaarawan ng anak mo. Mag-isip ka naman, kapatid. Maraming time. Ilang oras lang ba dito sa simbahan? 9,
10, 11, 12. 3 hours. Dito ka. Then, pag uwi mo, o ba, kahit madaling araw na kayo umuwi, maglamyanda na kayo, okay lang yun. Basta inulan mo. Diba? Sabi nga po sa Matthew, seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Mga kapatid, alam niyo mga kapatid, ang totoo, nagpasimula po sa wala tayong respeto sa Diyos, kaya natuto po tayong gumawa ng mga Diyos-Diyosan. Hindi po nagpasimula ang pagtalikod sa Diyos dahil sumama tayo sa mga Diyos-Diyosan. Dahil ang totoo, mga kapatid, una nating nakilala ang tunay na Diyos. Pero dahil nga po sa katigasan o sinupres natin ang katotohanan, tayo po ay nalayo. Tayo ay na-fall into supreme foolishness by worshiping the creature rather than the Creator. Tumayo po tayo lahat mga kapatid. Tumayo po lang ng Panginoon.